Ayan, marami na tayong napamiling gulay. Ayan. At meron tayo ditong naglalako ng mga gulay. Kaya ayan, nakabili tayo ng ayan, talbos ng kamote na kulay violet. Ayan, ang sarap nito. At saka ito ay mas, mas healthy doon sa, kulay green. At meron din tayong nabiling dahon ng ampalaya. Ayan, na napakasarap isahog sa munggo. Ayan. 20 pesos to itong isang ganito. Tapos 10 pesos yung isang talbos ng kamote. So ayan, dami na nating gulay at meron pa tayong nabili na kangkong. Ayan, alala ko si Sir Tony. Toneva Mix Vlog. Siya, ang tawag niya dito ay metal. Alam niyo na po kung ano yung metal. May talbos ng kamote, may talbos ng kangkong, may talbos ng ampalaya. At nakabili rin tayo nitong ating saluyot. Ayan, kaya napaka-healthy ng ating mga nabili ngayon. Dahil nga itong mga leafy vegetables. Ayan, meron din tayong nabiling ampalaya, patola. Ayan. So, itong ampalaya ay nasa 30 plus 37. Yan, yung patola natin ay 35. Ayan, mahal ang mga gulay ngayon. So, itong kalabasa ay nabili ko ng 72. 72 pesos yan. Dalawang liha. Liha yung tawag. And then, meron ding okra. So, yung okra ay hindi naman nagmahal. 10 pesos pa rin yung itong 5 piraso. Ayan, magandang mamalengke sa umaga dahil nga ayan, makakabili tayo ng mga fresh na gulay. Ayan, minsan kasi kapag medyo hapon na, wala lang tayong mabibiling mga fresh na gulay kagaya nito. Dito lang to sa yung mga naglalako, ayan. Kasi minsan pag nasa palengke na, medyo na. Yung iba kasi hinahati-hati na nila, kagaya ng mga talbos ng kamote. Hinahati-hati na nila yon. Kumbaga yung dalawang tali, napapagtatlo nila ganon. So, ang kamatis naman ay mahal pa rin. Ito ay, nasa 140 yung kilo. Ayan, bumili lang tayo ng 4 na piraso. At meron din tayong nabiling isda. Meron akong nabiling bangus. Ayan, masarap magsinigang dahil meron tayong kangkong. At itong, tilapia naman ay 1 kilo. Ang 1 kilo naman ay 180. So, itong tilapia at bangus ay, 340. Ayan, 3 piraso yung tilapia at 1 piraso lang yung bangus. At na rin, pinalinis ko na rin ito kaya hugasan na lang natin. Hindi na matagal mag-alis ng mga hasang at mga bitukan niya. So, ayan ang ating napamiling mga gulay na makukulay. Ang gaganda ng kulay ng mga gulay. Mga green, iba-ibang kulay. Green, violet, yellow. Ayan, meron din pala tayong nabiling saging. At saka ito, meron tayo ditong labong. Ayan. Yung labong ay pwedeng ilalagyan ng saluyot. Ayan, dyan natin ilalagay. O, isasahog yung ating nabiling saluyot. Doon sa ating labong tayo ay makakapagluto ng dinding-ding. At dahil nga nagbakasyon tayo dito sa Manila, kaya lahat ay binibili. Ayan, kung sa probinsya ay 'di ba, may mga pwede tayong magtanim ng mga talbos ng kamote, mga kangkong. Ayan, hindi na natin bibilhin. Pag nasa city, lahat ay binibili. So ayan, pinagputol-putol ko na yung ating tilapia. Dapat ay ipapangat ko to sa kamatis, sa kapos. Lalagyan ng yung talbos ng kamote. Pero sabi ng anak ko ay iprito ko na lang daw itong tilapia. At gagawa tayo ng ensaladang talbos ng kamote. So ayan, lalagyan muna natin ng mga asin yung tilapia natin. At atin na itong ipiprito para may ulam na tayo sa ating tanghalian. Kaya pinagputol-putol ko na para mas madali siyang baligtarin sa kawali. Lalo na kung maliit lang yung ating kawali, madali na siyang baligtarin. Ayan, nagpainit na ako ng mantika sa kawali. Ayan, pwede natin ilagay yung ating isda.
magandang ilalagay natin yung isda kapag mainit na mainit yung ating kawali para kapag binaliktad natin ay hindi didikit yung isda. Kapag kasi nilagay na natin ng hindi mainit na mainit yung mantika, mahirap siyang baliktarin, didikit yung isda doon sa kawali, kaya pangit na siya. Pangit yung magiging itsura niya, hindi natin mababaliktad ng buo. Ayan, tingnan natin kung brown na, ayan, ay luto na siya. Pwede na nating baliktarin. Ayan, o diba hindi siya dumidikit sa kawali. Kahit na yung kawali natin ay hindi non-stick, kapag kumukulo na yung mantika bago natin ilagay yung isda, ay hindi didikit tong ating isda sa kawali. Ayan, luto na. Ayan, dahil luto na yung mga nauna, ay isunod naman natin itong mga pang second batch. Ayan, lutuin na natin sila lahat. At meron din pala tayong red eggs o itlog na pula. Ayan, ang itlog na pula ay pinapakuloan ko muna kahit na ito ay luto na. Kasi ito ay, 'di ba, hindi natin yung paggawa nito. Kasi minsan ay nakakasira din ito ng tiyan kapag hindi maganda yung or hindi na siya masyadong bago, ganun. Kaya para safe, ayan, pinapakuluan ko muna itong mga itlog na pula. Ayan, nabiyak na natin at kukuhanin natin yung, ayan, yung laman. Ayan, ganyan ako magbiyak ng hindi ko na binabalatan pa. Ganyan, kinukuha ko na lang siya ng kutsara. Ito yung ilalagay natin sa ating ensaladang talbos ng kamote para mas masarap. May itlog na pula. Ayan. Ayan, ito na yung ating itlog na pula na isasama natin sa ating ensalada. At nakapaghiwa na rin ako ng sibuyas, kamatis, at saka maglalagay din tayo ng sili. Ayan, ito ay optional lang. Doon lang sa may gusto. So, itong ating talbos ng kamote ay pagpuputol-putulin na natin. Yan, yung atin ng talbos ng kamote ay 2 tali. Pero pag ito ay naluto, lang yan, konti lang yan kapag sila ay naluntan. Ayan, nagpakulo na tayo ng tubig. At ilalagay na natin dito yung ating talbos ng kamote. Mabilis lang tong maluto.
Ayan, kapag kumulo na yung tubig, mga 1 to 2 minutes ay luto na to. Ayan, luto na to, atin nakahanguin at papatay na natin yung ating kalan. Ayan, at nag-drain na natin, ilalagay na natin yung ating mga sangkap. Ilalagay na natin yung ating mga kamatis. Ayan, kamatis at sibuyas. Kamatis at sibuyas lang naman yung ating ilalagay dito, plus yung ating itlog na pula. Ayan, at lalagyan din natin ng mga isa lang muna na sili. Ayan, dinupit-kupit ko na para mas madali. Ayan, ito po ay optional lang para sa may gusto, sa mahilig sa sili. At ilalagay natin yung ating itlog na pula. Ayan ang ating napakasarap na ensaladang talbos ng kamote na may itlog na pula. O, diba napakasarap kumain? Saka kapartner nito ay ang ating pritong tilapia. Ayan, pwede na tayong kumain. Dito po ay pwede tayong mag-add ng bagoong. Ayan, bagoong isda. Pwede rin tayong maglagay ng patis. Pwede rin tayong maglagay ng olive oil. Yun ay nasa sa atin na po. Pero dito po ay wala na akong inilagay dahil nga maalat na po yung ating itlog na pula. Kaya wala na akong ilalagay na iba pa. Pwede na rin itong katasan or lagyan ng suka, kalamansi, pwede rin lemon. Ayan, pwede nyo siyang pigaan. Ayan, yun po ay nasa atin na pong panlasa. Naaayon na yun sa ating panlasa kung ano yung gusto nating ilagay. So para sa akin, okay na itong ganitong lasa na medyo matabang dahil nga yung ating tilapia ay pinrito na, may oil na din yun, kaya okay na to. Wala na akong ilalagay na iba pang hindi ko na siya lalagyan ng olive oil or kung ano man. Ayan, pwede na to. Kahit na medyo matabang kasi nga yung mag-aano na rin dito yung hahalo na rin yung alat ng itlog na pula. So, ayan ang ating ensaladang talbos ng kamote na may itlog na pula, kamatis, sibuyas at sili. Ayan, ready na tayong kumain. At papartneran natin ito ng isdang pritong tilapia. Maraming pong salamat sa inyong pagsama, sa inyong panonood. See you on my next video. Ingat po tayo lahat. God bless us all and keep safe, everyone.